Hinigpitan ng aking anak na babae ang pagkakatayo sa pintuan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ma, umalis ka na. Ito ay para lamang sa mga kabataan at moderno. Sinisira mo ang aesthetic," aniya. Ako si Corazon, sa 22 taong gulang. At ang paghamak na iyon sa harap ng lahat ang naging hatol niya sa akin. Ang hindi nila alam, ako ang may-ari ng bawat piraso ng lupang kanilang tinatapakan. Noong umagang iyon, gumising ako kasabay ng unang sinag ng araw, bago pa man maglakas loob na tumilaok ang tandang ng kapitbahay. Ang aking mga kamay, bagamat may mga marka na ng panahon, at ang balat ay mas manipis pa sa papel de hapon, ay hindi nanginginig. Sa halip, ito'y matatag at abala. Inabot ako ng ilang oras sa pag-aayos ng laso sa kahon ng regalo. Hindi ito isang ordinaryong regalo. Ilang buwan kong itinago ang sikretong ito. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang baguhin ang buhay ng aking apo, si Angela. Si Angela ay isang mabait na dalaga, o iyon pa rin ang nais kong paniwalaan. Siya ay 22 taong gulang at nagdadalang tao sa kanyang unang anak. Ang balita ay nagdulot sa akin ng isang kagalakan na hindi ko naramdaman mula nang ako'y mabiyuda 10 taon na ang nakalilipas. Laging sinasabi ng aking yumaong asawa na ang mga apo ang korona ng mga lolo't lola. At gaano nga naman siya katama. Ngunit sa pagitan namin ng aking apo, laging may isang pader na nakaharang. Ang sarili kong anak na si Isabel. Si Isabel ay laging mahirap pakisamahan. Mula pagkabata, gusto niya ng higit pa sa kaya naming ibigay. At nang umunlad ang aking negosyo sa tela at pananahi, at nagkaroon kami ng magandang katayuan sa buhay, siya'y nagbago. Naging mahilig siya sa mga panlabas na anyo, sa mga mamahaling tatak, at sa pagtingin sa mga tao mula sa itaas. Ako, na lumaki sa isang baryo, kung saan ang isang pirasong tinapay ay pinaghahatian ng magkakapitbahay, ay hindi kailanman naintindihan kung saan niya nakuha ang gayong kayabangan. Marahil, kasalanan ko ito. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng hindi ko naranasan, nang hindi ko na ituro kung gaano kahirap itong kitain. Nagsuot ako ng aking pinakamagandang terno, isang kulay krema na lagi kong gusto dahil nagbibigay ito ng liwanag sa aking mukha. Isinuot ko ang kuwintas na perlas na pamana ng aking ina at nagpabango ng sampagwita, ang halimuyak na gamit ko sa loob ng 40 taon. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang matandang babae. Oo, may mga kulubot na nagkukuwento ng mga tawa at iyak, ngunit isang babaeng may dignidad. Naramdaman kong maganda ako, importante ako. Ipagdiriwang ko ang buhay na paparating. Isinakay ko ang malaking kahon sa likurang upuan ng aking kotse. Ito'y mabigat, ngunit ang tibok ng aking puso ay napakalakas kaya't halos hindi ko naramdaman ang bigat. Dahan-dahan akong nagmaneho patungo sa isang events place, sa isang eksklusibong subdivision sa syudad. Habang nagmamaneho, iniisip ko ang magiging reaksyon ni Angela pagbukas ng regalo. Hindi lamang ito mga lampin o damit ng sanggol. Sa loob ng kahon na iyon, sa ilalim ng isang kumot, na hinabi ng sarili kong mga kamay sa mga gabing hindi ako makatulog, mayroong isang sobre. At sa sobreng iyon, ang siguradong kinabukasan ng aking apo sa tuhod. Pagdating ko, ang lugar ay pinalamutian na parang mga modernong fairy tale na nakikita sa mga magasin, mga lobo na kulay pastel, mga mesa na may mga matatamis na parang alahas, at modernong musika na tumutugtog sa medyo malakas na volume. May mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa pasukan. Nakaramdam ako ng kaba sa aking tiyan, isang halo ng pananabik at nerbiyos. Bumaba ako sa kotse, maingat na kinuha ang aking regalo, at naglakad patungo sa pangunahing pasukan kung saan isang arko ng mga bulaklak ang sumasalubong. Maraming tao, tantiya ko, mga 50 babae na ang nasa hardin sa harap, nag-uusap habang may hawak na mga kopita. Lahat ay bata, nakabihis na parang pupunta sa isang fashion show na may perpektong makeup at mga cellphone na nagre-record ng bawat kilos. Medyo naramdaman kong hindi ako bagay sa aking komportableng sapatos at klasikong ayos ng buhok, ngunit inayos ko ang aking likod. Ako ang lola, naisip ko. May karapatan akong maging dito,
Dugo ko ang ipinagdiriwang. Ilang hakbang na lang ako mula sa pagtawid sa pasukan nang si Isabel ay lumitaw. Hindi siya lumapit upang yakapin ako. Lumabas siya mula sa isang grupo ng mga kaibigan na parang isang spring na may malalaking mata ngunit hindi dahil sa tuwa kundi sa takot. Nakasuot siya ng isang masikip na damit na, sa totoo lang, ay walang itinatago sa imahinasyon at lumakad siya patungo sa akin. Hinaharangan ang daan bago ko pa matapakan ang welcome mat. "Ma, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya sa mahinang boses, ngunit matalas, tumitingin sa magkabilang panig na parang ako'y isang mantsa ng grasa sa kanyang bagong damit. "Pupunta ako sa baby shower ng apo ko, Isabel." "Anong klaseng tanong yan?" Sagot ko. Sinusubukang panatilihin ang ngiti. Bagamat naramdaman kong nanigas ito sa aking mga labi. Tumawa siya ng nerbiyos at umiling, nagkrus ng mga braso. "Hay, ma, wag ka nang magkunwari. Sinabi ko sa'yo na ito'y isang pribadong selebrasyon. May 50 tao dyan sa loob, Isabel." "Hindi iyon pribado," sagot ko. Itinuturo ang grupo ng mga babae na nagsisimula ng tumingin sa amin. Bumaba ang bulungan ng mga usapan. Ang tsismis ay isang mabilis na lason. Lumapit pa si Isabel, sinasakop ang aking personal na espasyo at ang kanyang mahal at matamis na pabango ay tumama sa aking ilong. Ang kanyang mukha, nakamukhang kamukha ko, ngunit pinatigas ng kayabangan, ay naging isang maskara ng ganap na kalamigan. "Tingnan mo, ma, sasabihin ko sa iyo ng malinaw para maintindihan mo. Ito ay isang event para sa mga batang kaibigan. Ito ay para sa social media, para sa aking mga koneksyon. Gusto namin ng good vibes. Mga modernong tao. Ayaw namin ng mga matatanda dito." Naramdaman ko na para akong sinampal ng bukas na palad. Nawalan ako ng hininga. "Anong sabi mo?" Bulong ko. Hindi makapaniwala sa aking naririnig. "Di ka bagay, ma. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang antigong kagamitan. Hindi ka bagay sa aesthetic ng party. Bukod pa riyan, maiilang ang mga kaibigan ko kung may isang matandang nagbabantay sa kanilang iniinom o sinasabi. Pakiusap, umalis ka na, padadalhan na lang kita ng mga litrato." Ang katahimikan sa paligid ko ay nakabibingi. Ang 50 babae, ang mga modernong kaibigan ng aking anak at apo ay nakatingin sa akin. Ang iba'y may awa, ang iba'y may nakatagong panunuya sa likod ng kanilang mga kristal na kupita. Hinanap ko si Angela. Nakita ko siya sa malayo, malapit sa dessert table. Nakita niya kami. Nakita niya ang kanyang ina na itinataboy ako na parang isang asong kalye at hindi siya kumilos. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang telepono at nagpanggap na walang nangyayari. Ang sakit na iyon ay mas malala pa kaysa sa pagtataboy ng aking anak. Ang aking apo na ginamot ko ang mga gasgas na tuhod na inihahanda ko ng mainit na tsokolate kapag malungkot siya ay pinili ang kaduwagan. Pinili niya ang imahe kaysa sa pamilya. Ang aking mga kamay na matatag buong umaga ay nagsimulang manginig habang hawak ang kahon. Naramdaman ko ang isang nakapapasong init na umakyat mula sa aking leeg hanggang sa aking mga tainga. Ito ang hiya. Isang hiya na hindi dapat sa akin, ngunit pareho pa ring nakapapaso. Pinapahiya nila ako sa publiko dahil lang sa pagkakaroon ng edad, ng uban, ng pagiging ina at lola. Tumingin si Isabel sa akin ng walang pasensya. "Aalis ka ba o? Tatawag ako ng security para samahan ka sa kotse mo? Wag mo akong ipahiya, ma." Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng basang lupa mula sa hardin at ang sobrang pabango ng aking anak ay naghalo sa isang biglaang pagkahilo. Ngunit may isang bagay sa loob ko ang nag-click. Para itong isang nasirang dike. Ang lahat ng kalungkutan, sa isang iglap, ay naging isang malamig at malinaw na kaliwanagan. Tumingin ako kay Isabel. Diretso sa kanyang mga mata. Inaasahan niyang iiyak ako, mag-iiskandalo, o magmamakaawa. Ganoon ang tingin niya sa akin, isang inang laging nagbibigay at malambot ang puso, na laging nagpapatawad. Ngunit ngayon, iba ang nakita niya. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko sasayangin ang aking laway sa isang taong walang pandinig para sa respeto. Dahan-dahan akong yumuko. Tumunog ang aking mga tuhod, ang tanging ingay sa tensyonadong hardin. Inilapag ko ang malaking kahon na nakabalot sa gintong papel at may lasong seda na kulay asul
direkta sa sementadong sahig sa paanan ng aking anak. Heto, iniiwan ko ito, sabi ko sa matatag na boses, sapat na malakas para marinig ng mga usisera sa unang hanay. Magsaya kayo. Tumalikod ako. Ang tunog ng aking takong sa semento ay umalingaw-ngaw na may dignidad na hindi ko alam na taglay ko. Naglakad ako patungo sa aking kotse nang hindi lumilingon. Taas noo, bagamat sa loob-loob ko ay durog na durog ako. Narinig ko sa aking likuran ang matinis na boses ni Isabel na nagsasabing, "Ay, pasensya na, girls. Alam nyo na ang mga matatanda. Ang OA masyado." At pagkatapos ay ang mga tawanan, ang mga tawang malulupit na parang karayom na tumutusok. Sumakay ako sa aking kotse at isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ang naging tanging kanlungan ko. Nanatili akong nakaupo roon ng ilang minuto, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Hindi ako umiyak. Pinagbawalan ko ang aking sarili na umiyak. Ang mga luha ay para sa mga babaeng nakakaramdam na may nawala sa kanila. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na wala akong nawala. Sila ang nawalan ng lahat. Pinaandar ko ang makina at nagmaneho pabalik sa bahay. Ang aking bahay, isang malaking luma ngunit maayos na bahay, puno ng mga alaala at espasyo. Sa daan, ang paunang kahihiyan ay napalitan ng isang malamig na pagsusuri sa aking katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging tahimik na pitaka ng pamilyang ito. Nang si Isabel ay makipaghiwalay at walang ganang magtrabaho, ako ang nagbayad ng kanyang mga bayarin. Nang gustuhin ni Angela na mag-aral sa isang mamahaling pribadong unibersidad, ako ang pumirma sa mga tseke. Nang gustuhin ni Isabel na magpalit ng kotse dahil hindi na uso ang luma niyang modelo, ako ang nag-abono sa kulang. Ginawa ko iyon dahil sa pagmamahal, o iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Akala ko, ang pera ko ay isang paraan ng pag-aalaga sa kanila, ng pagsisiguro na hindi nila mararanasan ang mga hirap na dinanas ko noong kabataan ko, noong nagsimula ako sa pagtatahi ng butones para sa ilang sentimo. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko sila inaalagaan, binibigyan ko sila ng layaw. Lumikha ako ng mga parasitong nabubuhay sa aking pagsisikap, habang ikinahihiya ang pinagmumulan ng kanilang karangyaan. Mga matatanda, sabi niya, na para bang ang pagtanda ay isang nakakahawang sakit. Pagdating sa bahay, nagtimpla ako ng tsaang pampakalma. Umupo ako sa aking paboritong silya, sa harap ng malaking bintana na nakatanaw sa aking hardin, ang aking mga tunay na bulaklak, na aking inaalagaan at hindi ako hinuhusgahan. Kinuha ko ang aking kwaderno ng mga gastusin mula sa drawer ng maliit na mesa. Isa itong lumang kwaderno na may gastado ng leather na pabalat. Doon ko isinusulat ang lahat. Hindi ako lubos na nagtitiwala sa mga computer ng bangko. Sinimulan kong suriin ang mga numero. Ang buwanang sustento na ibinibigay ko kay Isabel para sa mga gastusin sa bahay, ang extension card na ginagamit ni Angela na ako ang masugid na nagbabayad tuwing katapusan ng buwan. Ang insurance ng mga sasakyan, ang membership sa country club, kung saan marahil ay pinagtatawanan na nila ako ngayon. Ang kabuuang halaga ay nakakabaliw. Maaari na sana akong maglakbay sa buong mundo ng 3 beses sa halagang ibinibigay ko sa kanila sa isang taon. At bilang kapalit, ano ang natanggap ko? Isang pagharang sa pinto, isang pampublikong kahihiyan, isang ayaw namin sayo dito. Napako ang tingin ko sa telepono sa ibabaw ng mesa. Tahimik ito. Siguradong inaasahan nilang bukas, kapag nawala na ang kanilang kasayahan sa party, ako ang tatawag para humingi ng tawad dahil sa pagpunta ng walang paalam. Ganoon palagi ang aming takbo. Sasaktan nila ako. Lulunukin ko ang aking pride para mapanatili ang kapayapaan at magpapatuloy sa pagpirma ng mga tseke. Pero hindi ngayon. Naalala ko ang kahon na iniwan ko sa sahig. Si Isabel, sa kanyang kasakiman at kuryosidad, ay hindi ito itatapon. Bubuksan niya ito. Oo, siguradong bubuksan niya ito. Marahil, ngayong gabi o bukas na may hangover mula sa party. Aasahan niyang makakita ng mamahaling damit. Marahil, isang lumang alahas na maaari niyang ibenta. Napangiti ako. Isang maliit at malungkot na ngiti, ngunit puno ng isang bagong determinasyon.
Ang hindi nila alam, ang tunay na regalo ay hindi ang mga bagay na nahahawakan. Sa loob ng kahon na iyon, sa puting sobreng iyon, inilagay ko ang dokumento ng paglilipat ng isang ari-arian na binili ko ilang taon na ang nakalipas para sa kinabukasan ni Angela. Isang magandang bahay, handa ng tirhan, para palakihin niya ang kanyang sanggol nang walang alalahanin sa upa. At kasama noon, isang tseke para sa isang halaga na magpapahintulot kay Isabel na itigil ang pagpapanggap na nagtatrabaho siya sa kanyang mga consulting projects at mabuhay ng payapa sa loob ng mahabang panahon. Ito ang aking pamana habang ako'y nabubuhay. Ibibigay ko sana sa kanila iyon ngayon ng buong pagmamahal sa kabila ng kanilang mga karaniwang pagwawalang bahala. Ngunit sa pag-iwan ko ng kahon sa sahig at sa pagtataboy sa akin, ang regalong iyon ay naging isang time bomb. Dahil ang dokumento ay may isang clause. At ang tseke ay may petsa. At ako, mayroon akong telepono at ang direktang numero ng aking abogado, si Attorney Morales, na tapat na naglingkod sa akin mula nang simulan ko ang aking negosyo 40 taon na ang nakalilipas. Tumingin ako sa orasan. 5:00 ng hapon. Siguradong nasa opisina pa si Attorney Morales. Itinaas ko ang handset. Tumunog ang telepono, 1, 2 beses. "Hello, Doña Corazon," sagot ng kanyang malalim at magiliw na boses. "Isang himala na marinig kayo sa ganitong oras. May nangyari po ba?" "Hello, Roberto," sabi ko, at nagulat ako sa kalmadong tunog ng aking boses. "Oo, may nangyari. Kailangan kong gumawa ka ng isang agarang hakbang sa aking mga account at sa trust fund ng property sa may alabang." "Sige po, sabihin niyo lang. Gusto niyo na po bang i-advance ang paglipat para sa regalo sa inyong apo?" "Hindi, Roberto," sagot ko, tinitingnan ang aking mga kamay na hindi na nanginginig. "Gusto kong kanselahin ang lahat at kailangan kong i-freeze mo ang mga extension card at ang mga automatic transfer sa pangalan ni Isabel at Angela ngayon din." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Kilala ako ni Roberto. Alam niyang ako'y isang babaeng may isang salita at malambot ang puso. "Sigurado po ba kayo, Doña Corazon? Iyan po ay mag-iiwan sa kanila sa, isang napakakomplikadong sitwasyon. Alam niyo naman po na 100% silang nakadepende sa daloy na iyon." "Mas sigurado pa ako kaysa dati, Roberto," sabi nila. "Masyado na akong matanda at makaluma para sa kanilang modernong mundo. Kaya napagdesisyonan ko na ang pera ko ay masyado na ring luma para sa kanilang mga bagong pitaka." Ibinaba ko ang telepono. Sumandal ako sa silya at ipinikit ang aking mga mata. Naiisip ko ang party na nagpapatuloy. Ang musika, ang mga tawanan, ang champagne. Ipinagdiriwang nila ang kanilang kabataan at kagandahan. Naniniwalang sila ang may-ari ng mundo. Wala silang kaide-ideya na ang matandang iniwan nila sa kalye ay kapuputol lang ng kanilang hininga. Ang kahon ay naroon pa sa party. Bukas, bubuksan nila ito. Bukas, makikita nila ang tseke at ang titulo ng ari-arian. At sa isang segundo, sisigaw sila sa tuwa, sasayaw sa galak, hanggang sa subukan nilang i-encash ito. Ang tunay na aral ay magsisimula pa lamang. Pumasok ang liwanag ng umaga sa aking bintana na parabang walang nangyari, na parabang hindi nagkabaligtad ang mundo noong nakaraang araw. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm, isang kaugalian ng matatanda na hindi nalilimutan ng katawan. Ngunit ngayon, hindi ko naramdaman ang karaniwang kapayapaan ng aking mga umaga. Naramdaman ko ang isang hungkag sa aking tiyan, ang malamig na butas na iniiwan ng pagkabigo kapag ito'y nanirahan na. Bumangon ako, isinuot ang aking bata de seda, yung laging pinupuna ni Isabel na parang galing sa lumang pelikula, at bumaba sa kusina. Hindi ko binuksan ang radyo o telebisyon, kailangan ko ng katahimikan, kailangan kong mag-isip. Habang nagtitimpla ng kape, pinupuno ang kusina ng amoy na iyon ng lupa at tahanan na gustong-gusto ko. Umupo ako sa harap ng mesa na gawa sa matigas na kahoy. Walang missed calls sa aking cellphone, walang mensahe ng paghingi ng tawad, walang nakauwi ka ba ng maayos. Kahit isang murang dahilan, wala. Ang digital na katahimikan mula sa aking anak at apo
Ang huling kumpirmasyon ng aking hatol. Para sa kanila, hindi na ako umiiral. Hanggang sa may kailanganin sila. Kinuha ko ang aking tasa at naglakad patungo sa aking opisina. Isa itong silid na bihirang buksan para sa mga bisita, ang aking santuwaryo. Naroon ang mga diploma, ang mga litrato noong pinasinayaan ko, ang aking unang tindahan, at higit sa lahat, ang aking mga file. Umupo ako sa mahogany na desk at binuksan ang berdeng ilawan. Oras na para gumawa ng inventaryo, hindi ng mga tela o sinulid, kundi ng aking buhay at kung ano talaga ang pag-aari nila. Nagsimula akong maglabas ng mga folder asul, pula, dilaw. Bawat isa ay kumakatawan sa isang bahagi ng komportableng buhay na ipinagpapalagay ni na Isabel at Angela. Binuksan ko ang folder ng penthouse kung saan nakatira si Isabel, isang penthouse sa isang eksklusibong lugar na may tanawin ng siyudad. Lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na ito ang kanyang kanlungan. Binuklat ko ang pahina hanggang sa makarating sa titulo ng lupa. Doon, sa itim at malinaw na letra, nakasulat ang pangalan ng may-ari, Corazon M. Vida de Ramirez. Hindi ko ito kailanman inilipat sa pangalan niya. Para sa mga buwisma, mas mabuting iwan na lang sa pangalan mo. Sabi niya ilang taon na ang nakalipas. Ang totoo, dahil may mga utang siya sa credit card at natatakot siyang maremata ito, pinrotektahan ko ito. At ngayon ang papel na ito sa aking mga kamay ay mas mabigat pa kaysa sa semento ng gusali. Nakatira siya roon dahil sa aking kabutihan, hindi dahil sa kanyang karapatan. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Ang bagong SUV na minamaneho ni Angela nakapangalan sa kumpanya. Aking kumpanya, ang pribadong health insurance, Platinum Plan, na ginagamit nila para sa anumang sakit ng ulo, binabayaran mula sa aking personal na account. Ang membership sa golf club kung saan si Isabel ay nagne-network, nakadebit sa aking card. Sumandal ako sa silya, nakakaramdam ng halo ng kapangyarihan at kalungkutan. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang pagiging mapagbigay ay aking tungkulin. Akala ko, sa pagpapadali ng kanilang buhay, binibigyan ko sila ng kalayaan na hindi ko naranasan. Ngunit sa pagtingin sa lahat ng mga papel na iyon na nakalatag sa desk, napagtanto ko ang malupit na katotohanan. Hindi ako ang kanilang ina o lola, ako ang kanilang sponsor, at sila ay hindi aking pamilya. Sila ang aking mga marangyang kasambahay na binabayaran ko para sa isang pag-ibig na hindi man lang nila pinag-abalahang magpanggap ng maayos. Napako ang aking mga mata sa isang lumang kulay abo na folder sa ilalim ng drawer. Maingat kong kinuha ito, pinagpagan ang kaunting alikabok. Sa loob, may mga gupit ng diaryo mula 40 taon na ang nakalipas. Lokal na negosyante, binago ang merkado ng tela. Sabi ng headline, sa litrato, naroon ako, bata pa, may itim na buhok at tingin ng isang leona, nakatayo sa harap ng aking mga makina ng pananahi. Ang babae sa litratong iyon ay walang kinatatakutan. Ang babaeng iyon ay nakipagnegosasyon sa mga mandarambong na supplier, nakaligtas sa 3 krisis sa ekonomiya at nagtayo ng isang imperyo gamit ang isang karayom at didal. Kailan naging ang leonang iyon ang matandang babae na hinahayaang mapahiya sa pintuan ng isang party? Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin na buong katawan na mayroon ako sa sulok. Tiningnan ko ang aking sarili. Nakita ko ang aking uban, oo. Nakita ko ang mga kulubot sa paligid ng aking mga mata. Ngunit nakita ko rin ang tuwid na tindig. Nakita ko ang mga kamay na, bagamat may mga marka na, ay marunong pumirma ng mga tseke na nagpapanginig sa mga manager ng bangko. Minaliit ka nila, Corazon, sabi ko sa aking sarili ng malakas. Ang boses ko'y paos ngunit matatag, at hinayaan mo silang gawin iyon. Naniwala ka sa kuwento na ang katandaan ay kahinaan. Naalala ko ang mga salita ni Isabel. Ayaw namin ng matatanda dito, na para bang kami mga lumang muebles na nakakasagabal sa dekorasyon. Wala silang ideya na ang aesthetic na labis nilang hinahangaan, ang mga damit na isinusuot nila, ang mga lugar na pinupuntahan nila. Lahat ay nakasalalay sa gulugod ng matandang ito. Nakikita nila ang katandaan bilang isang expiration date. Ako, sinimulan ko itong tingnan bilang isang ranggo sa militar.
Sila ay mga bagitong recruit na naglalaro ng giyera. Ako ang general na nanalo na sa mga laban at may-ari ng larangan. Bumalik ako sa desk na may panibagong lakas. Ang kalungkutan ng nakaraang gabi ay naglaho, napalitan ng isang estratehikong kaliwanagan na hindi ko naramdaman mula pa noong aking pinakamahuhusay na taon sa negosyo. Kumuha ako ng isang malinis na papel at isang pluma. Hindi ko kailangan ng computer para dito. Sinimulan kong gumuhit ng isang mapa, hindi isang geographical na mapa, kundi isang mapa ng mga dependensya. Gumuhit ako ng isang bilog sa gitna. Ako. Mula sa bilog na iyon, may mga linyang lumalabas patungo kina Isabel at Angela. Bawat linya ay kumakatawan sa isang daloy ng pera, isang benepisyo, isang kaginhawaan. Kung puputulin ko dito, bulong ko, kinukrusan ang linya ng apartment, si Isabel ay walang kahit saan pupuntahan. Kung puputulin ko dito, kinukrusan ko ang linya ng mga credit card, si Angela ay walang pambili ng gasolina, papunta sa universidad o pera para sa kanyang mga mamahaling kape. Nakakatakot makita kung gaano karupok ang kanilang pag-iral. Naglalakad sila sa buhay na taas noo, naniniwalang hindi sila magagalaw, nang hindi alam na sila'y naglalakad sa isang tulay na salamin na hawak ko ng aking mga braso. At ang aking mga braso ay pagod na. Tumunog ang aking cellphone. Si Roberto, ang aking abogado. Inilagay ko ito sa speaker habang patuloy na tinitingnan ang aking mapa ng digmaan. Magandang umaga, Doña Corazon. Ayos na po, sabi ni Roberto sa kanyang propesyonal na tono. Bagamat napansin ko ang kaunting pag-aalala sa kanyang boses. Ang mga joint account ay nakablock na. Ang mga extension card ay kinansela na dahil sa pagnanakaw o pagkawala, tulad ng mungkahin ninyo para maging agaran. At tungkol sa tseke, well, nagbigay ako ng stop payment order kaninang umaga. Kung susubukan nilang i-encash ito, tatalbog ito ng mas malakas pa sa isang bola ng goma. Salamat, Roberto. At yung tungkol sa paglipat ng titulo ng bahay. Ang prosesong iyon ay pinahinto na natin. Kaibigan ko ang notaryo. Ipinaliwanag ko na mayroong pagkakamali sa kagustuhan ng nagbibigay. Sa legal na paraan, dahil hindi pa napipirmahan ang huling pagtanggap sa harap ng notaryo, kayo pa rin ang nag-iisang may-ari. Ang papel na hawak nila sa kahon ay simbolo lamang, Doña Corazon. Wala itong halaga kung hindi ninyo pagtitibayin. Nakaramdam ako ng malaking ginhawa, ngunit mayroon ding kirot ng sakit. Sinisira ko ang kinabukasan na pinangarap ko para sa kanila. Roberto, isa pa. Kailangan kong maghanda ka ng isang sulat. Hindi, mas mabuti dalawa. Isang notice of eviction para sa apartment ni Isabel at isang request for vehicle return para kay Angela. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Eviction, Doña Corazon? Iyan ay masyadong marahas. Anak niyo po siya. Hindi. Mas gugustuhin mong maghintay kung magre-react sila. Nag-react na sila kahapon. Roberto. Sinabi nilang nakakasagabal ako, na matanda na ako. Kung gayon, kung ako'y matanda at walang silbi, siguradong hindi ko kayang magpanatili ng mga mamahaling ari-arian. Sabihin na lang nating binabawasan ko ang aking mga gastusin dahil sa aking pagiging ulyanin. Sabi ko na may mapait na kabalintunaan. Naiintindihan ko. Buntong hininga ni Roberto. Ngunit binabalaan ko kayo. Ito ay magdudulot ng isang bagyo. Hayaan mong dumating. Ako ang payong. Ihanda mo ang mga dokumento, ngunit huwag mo munang ipadala. Gusto kong nakahanda na ang mga ito sa aking desk para sa tamang sandali. Kung ano po ang inyong utos, Doña Corazon. Ibinaba ko ang tawag, tumingin ako sa orasan. 11:00 ng umaga. Sa oras na ito, si Isabel at Angela ay malamang nakagigising pa lang mula sa party. Naiisip ko ang eksena, ang magulong bahay, ang mga tira ng cake, ang mga regalo na nakatambak sa isang sulok, at naroon ang kahon, ang aking kahon, na may perpektong laso at gintong papel. Si Isabel, na may kumikinang nakasakiman sa kanyang mga mata, ay lalapit dito. Tingnan natin kung ano ang dala ni Lola. Siguradong isang katawa-tawang bagay, pero baka pwedeng palitan sa tindahan, iisipin niya. Pupunitin niya ang papel, bubuksan ang takip.
Makikita ang kumot na hinabi ng kamay at gagawa ng isang ngiwi ng pagkadismaya. Ay, ang baduy, sasabihin niya. Ngunit pagkatapos ay makikita niya ang sobre. Ang mga sobre ay laging amoy pera. Bubuksan niya ito, ilalabas ang tseke. Ang kanyang mga mata ay lalaki na parang mga platito sa pagkakita sa halaga, 6 Sapat na para ayusin ang kanyang mga utang, para maglakbay, para magpatuloy sa pagpapanggap na mayaman siya. Si Angela ay sisigaw sa tuwa. Magyayakapan sila, tatalon. Ibinigay na ni Lola ang mana habang buhay pa. Ipagdiriwang nila. Pagkatapos ay makikita nila ang dokumento ng bahay. Isang sariling bahay, walang utang, ang pangarap ng sinuman. Mararamdaman nilang sila ang mga reyna ng mundo. Siguradong sa kanilang tuwa ay makakaramdam sila ng kaunting murang pagsisisi. Kawawa naman si Mama. Medyo naging masama tayo kahapon, pero tingnan mo ang regalo niya sa atin. Siguradong naintindihan niyang para sa kabutihan niya na umalis siya. Ganoon nila bibigyan ng katwiran ang kanilang sarili. Iisipin nilang ang aking regalo ay isang alay ng kapayapaan, isang pagkilala ng isang alipin sa kanyang mga reyna. Tumayo ako at pumunta sa kusina para maghanda ng makakain. Gumawa ako ng scrambled eggs na may kamatis at sibuyas, simple tulad ng gusto ko. Dahan-dahan akong kumain, ninanamnam ang bawat kagat. Ang kalungkutan ng bahay ay hindi na parang hungkag. Ito'y puno ng mga posibilidad. Sa loob ng maraming taon, ang aking pagkakakilanlan ay ang ina ni Isabel o ang lola ni Angela. Nakalimutan kong bago pa man iyon, ako si Corazon. Ang babaeng natutong magbasa ng mga financial statement ng mag-isa. Ang babaeng naglakbay sa Maynila para bumili ng tela habang bitbit ang mga bulto sa kanyang likod. Ang babaeng umibig sa isang mabuting lalaki at nagtayo ng isang tahanan. Ang pagkakakilanlan na iyon ay bumabalik sa akin. Bawat patong, naramdaman kong mas magaan ako. Pagkatapos kumain, pumunta ako sa hardin. Ang aking mga rosas ay nangangailangan ng pagpuputol. Kinuha ko ang malaking gunting at sinimulang putulin ang mga tuyong sanga. Ito'y isang perpektong metapora. Para mamulaklak ang halaman, kailangang tanggalin ang patay, ang sumisipsip ng katas nang hindi nagbibigay ng bulaklak. Tik-tak. Pinutol ko ang isang tuyong sanga. Ito ay para sa mga pagkakataong iniwan mo akong mag-isa tuwing Pasko. Tik-tak. Isa pang sanga. Ito ay para sa pagtawa mo sa aking paraan ng pananamit. Tik-tak. Isang makapal at matinik na sanga. At ito ay para sa pagpapahiya mo sa akin sa harap ng iyong mga kaibigan. Nagtrabaho ako ng 2 oras sa ilalim ng araw, pinagpapawisan, nararamdaman ang buhay. Naalala ng aking mga kalamnan ang pisikal na trabaho. Hindi ako isang marupok na matanda. Ako'y isang malakas na babae. Nang matapos ako, ang hardin ay malinis na tingnan, handa nang sumibol muli. Pumasok ako sa bahay, naligo ng matagal at nagbihis hindi ng aking bata, kundi ng damit panlakad, itim na pantalon, puting blusa na walang gusot at ang aking sapatos na may mababang takong. Naglagay ako ng kaunting makeup, sapat lang para bigyang diin ang aking mga mata. Nagpabango ako. Umupo akong muli sa silya sa sala na may hawak na libro, bagamat hindi ako nagbabasa. Naghihintay ako. Alam kong hindi magtatagal ang unang hakbang. Una, susubukan nilang ideposito ang tseke. Sa panahon ngayon, sa mga mobile app, 1 minuto lang iyon. Naiisip ko si Isabel na kinukuhanan ng litrato ang tseke gamit ang kanyang high-tech na telepono. Processing deposit, sasabihin ng screen. At pagkatapos ay ang error. O baka tanggapin ito ng bangko sa una, para lamang tanggihan ito makalipas ang ilang oras. Ngunit hindi. Sa utos ni Roberto, ang alerto ay lalabas agad sa pagsubok na i-verify ang pondo sa ganoong kalaking halaga. O baka susubukan nilang gamitin ang mga card. Mag-order sila ng pagkain para sa hangover. Card declined. Ang orasan ay tumama sa 2:00 ng hapon. Ang aking cellphone, na tahimik na parang isang libingan buong umaga, ay biglang umilaw. Nagsimula itong mag-vibrate sa gitnang mesa, sinisira ang kapayapaan ng aking hapon. Tiningnan ko ang screen. Ang litrato ni Isabel ay lumitaw doon, pekeng nakangiti.
Hinayaan kong tumunog ito 1, 2, 3 beses. Nag-voicemail ito. 1 minuto ang lumipas, tumunog itong muli. Ngayon naman, si Angela. Hinayaan ko rin itong tumunog. Pagkatapos, isang text message mula kay Isabel. Ma, okay ka lang? Tinatawagan ka namin. Napangiti ako. Ang bilis nilang magbago mula sa ayaw namin sa'yo dito patungo sa okay ka lang? Ang interes ay may magaan na paa. Hindi ako sumagot. Iniwan ko ang telepono sa mesa at pumunta sa kusina para kumuha ng isang basong malamig na tubig. Gusto kong pagpawisan sila. Gusto kong maramdaman nila ang kawalan ng katiyakan, ang takot na mawalan ng kontrol. Sila na laging may solusyon, sa isang tawag lang sa lola. Ngayon ay nahaharap sa katahimikan. Tumunog muli ang telepono, mapilit, halos desperado. Ito ang espesyal na ringtone na itinalaga ko kay Isabel. Tumutunog ito na parang alarma sa sunog. Bumalik ako sa sala, kinuha ang aparato at tiningnan ito ng may kalamigan. Maaari akong sumagot at sigawan sila. Maaari kong sabihin sa kanila ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit iyon ay magbibigay sa kanila ng gusto nila. Ang emosyonal na ina, ang madramang lola. Aasahan nila ang isang sigawan para pagkatapos ay manipulahin ako ng mga luha ng buwaya. Hindi. Sa pagkakataong ito, iba ang estratehiya. Ang katahimikan ang pinakamalakas na ingay para sa isang taong may maruming konsensya o walang laman na bulsa. Islide ko ang aking daliri para isilent ang tawag nang hindi ito tinatanggihan. Hinayaan kong tumunog ito hanggang sa mamatay. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa kalye. Isang pamilyar na kotse ang papalapit ng mabilis. Ito ang SUV ni Angela. Bigla itong huminto sa harap ng aking gate, halos umakyat sa bangketa. Nakita kong bumaba si Isabel mula sa kotse. Hindi niya suot ang magarbong damit kahapon. Nakasuot siya ng maong at isang t-shirt. Ang buhok niya ay nakatali ng basta-basta at higit sa lahat, wala siyang ngiti ng pagiging superior. Ang mukha niya ay balisa, maputla. Bumaba si Angela sa kabilang panig na may teleponong nakadikit sa tainga, malamang na sinusubukang tawagan ang bangko. Tumakbo si Isabel patungo sa intercom sa pasukan at pinindot ito ng paulit-ulit. Umalingaw-ngaw ang doorbell sa buong bahay. Ma, buksan mo. Alam naming nandiyan ka. Sigaw niya. Ang boses ay nababago ng speaker. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Hindi gumagalaw na parang isang estatwa, nagmamasid mula sa kaligtasan ng aking kuta. Sila ay nasa labas, sa init, desperado. Ako ay nasa loob, sa aking bahay, sa aking kapangyarihan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pangunahing pinto. Hindi para buksan ito, kundi para tiyakin na ang trangka ay maayos na nakakandado. Narinig ko ang metal na click nang pihitin ko ang susi. Isang tiyak na tunog. Kinakalampag ni Isabel ang metal na gate gamit ang kanyang palad. Ma, sabi ng tseke, insufficient funds. Ma, kailangan mong tawagan ang bangko. Siguradong nagkamali sila. Ma, iyon na. Hindi ito pag-aalala sa aking kalusugan. Hindi pagsisisi sa pagtataboy sa akin. Ito ang takot na makitang dumudulas ang pera sa kanilang mga daliri. Lumapit ako sa bintana sa gilid. Bahagya kong hinawi ang kurtina para makita nila ako. Kaunti lang, nakita ako ni Isabel. Nagtagpo ang aming mga mata sa salamin. Huminto siya sa pagkalampag. Nanigas siya. Inaasahan niyang tatakbo ako palabas para ayusin ang pagkakamali. Inaasahan niya ang masunuring korazon. Ngunit tiningnan ko lang siya nang walang ekspresyon at pagkatapos sa isang mabagal at sinadyang kilos, muli kong isinara ang kurtina. Iniiwan sila sa labas ng aking paningin at sa labas ng aking buhay. Nagbago na ang laro at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ako ang may hawak ng baraha. Ang tunog ng mga kamao ni Isabel na kumakalampag sa metal na gate ay naging isang tuloy-tuloy na ritmo, halos hipnotiko, na sumisira sa kapayapaan ng aking sala. Naririnig ko ang kanilang mga sigaw na pinipigilan ng distansya at ng salamin ng mga saradong bintana. Isang halo ng pag-uutos at takot na hindi ko pa narinig sa kanyang boses. Bumalik ako sa aking silya
na may isang kalmadong pakiramdam na ikinagulat ko mismo na para bang nanonood ako ng isang teleserye ng iba at hindi ang pagguho ng sarili kong pamilya sa kabilang pader. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagtago, at higit sa lahat, hindi ako nagbukas. Nagsalin ako ng kaunti pang tubig, inayos ang unan na may burda sa aking likod, at nagpasya na ang katahimikan ang magiging pinakamahusay kong abogado. Kinuha ko ang remote control ng sound system at naghanap ng istasyon ng mga lumang kanta, yung mga paborito ng aking asawa na laging sinasabi ni Isabel na parang musika sa burol. Nilakasan ko ang volume, sapat na para punuin ang boses ng mga mang-aawit ang silid, mahinang nakikipagkumpetensya sa ingay sa labas. Kung wala ka, hindi na mabubuhay pa. Kanta sa radyo. Anong laking kabalintunaan? Akala nila hindi sila mabubuhay kung wala ang aking pera. At ako naman ay natutuklasan na kaya kong mabuhay ng perpekto kung wala ang kanilang mga pangmamaliit. Tiningnan ko ang aking agenda sa mesa. Nakasulat doon, tawagan ang hardinero at suriin ang mga bill ng kuryente. Ang buhay ay nagpapatuloy, simple at pangkaraniwan, habang nararanasan nila ang kanilang unang pinansyal na katapusan ng mundo. Lumapit ako sa bintana, sa gilid na protektado ng kurtina, para pagmasdan ang eksena nang hindi masyadong nakikita. Huminto na si Isabel sa pagkalampag, at ngayon ay naglalakad ng paikot-ikot sa harap ng pasukan, kumakaway-kaway habang nagsasalita sa cellphone, malamang na sinusubukang kontakin ang isang manager ng bangko na makakapagpaliwanag kung bakit nagsara ang gripo ng ginto. Si Angela ay nakasandal sa SUV na may pulang mukha at kumalat na makeup, abalang-abala sa pag-type sa kanyang telepono. Mukha silang dalawang nalulunod sa gitna ng isang bagyo na sila mismo ang gumawa, hindi maintindihan kung bakit ang rescue boat ako ay hindi dumarating. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay halata. Hindi nila maisip na ito ay isang parusa. Sa kanilang mayabang na isipan, ang lola ay hindi kayang gumawa ng ganoong kalupitan o ganoong katalinuhan sa estratehiya. Marahil, iniisip nilang inatake ako sa puso sa loob, o bumagsak ang sistema ng pagbabangko sa bansa, o simpleng nabaliw na ako at nakalimutan kung paano gumamit ng tsekera. Ang ideya na ang babaeng tinawag nilang Antigo ay nagsasagawa ng isang tiyak na maniobrang pinansyal na parang militar, ay hindi man lang sumagi sa kanilang mga isipan. Nakita ko kung paano itinuro ni Isabel ang bahay habang may ipinapaliwanag kay Angela, marahil ay sinisigurado sa kanya na maaayos din to. Siguradong hindi lang narinig ni Lola ang telepono. At doon ko napagdesisyunan ang aking susunod na hakbang. Isang banayad, ngunit mapanirang hakbang. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mang Manuel, ang aking driver at katiwala sa loob ng 30 taon. Siya ang tahimik na saksi sa lahat ng mga pagwawalang bahala na ginawa nila sa akin. Manuel, magandang hapon, sabi ko sa malumanay na boses. Sabi niyo lang po, Doña Corazon, kailangan niyo po ba ako? Oo, Manuel, ngunit hindi dito sa bahay. Kailangan kong dalhin mo ang duplicate na susi ng puting SUV. Oo, yung ginagamit ng apo ko. Nakaparada ito sa harap mismo ng gate ko. Gusto niyo po bang ipasok ko sa garahe, ma'am? Hindi lang yon. Gusto kong dalhin mo ito sa bodega ng pabrika. At kung may magtanong sa'yo, sabihin mong utos ito ng may-ari. Naiintindihan ko po, Doña Corazon. Darating ako sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ko ang tawag at nakaramdam ng isang kurot ng adrenalin. Hindi ito paghihiganti, sabi ko sa sarili ko. Ito ay katarungan. Ang SUV na iyon ay nakapangalan sa kumpanya Textiles Ramirez. Aking kumpanya, kung si Angela ay ganoon kamoderno at matagumpay para hamakin ang mga matatanda, siguradong kaya niyang bayaran ang sarili niyang modernong transportasyon. Grab, sa tingin ko ang tawag nila doon. Ang mga minuto ay dumaan ng mabagal at mabigat. Ang init ng hapon ay nagsisimula ng humupa, ngunit ang temperatura sa labas ng gate ay patuloy na tumataas. Nakita kong nakatanggap si Isabel ng isang notification sa kanyang telepono. Bigla siyang huminto, binasa ang screen, at ang kanyang bibig ay bumuka sa isang perpektong O. Malamang ito ang automatikong email mula sa bangko
na nagpapaalam sa pag-block ng mga card dahil sa mga hindi pangkaraniwang transaksyon. Nakita kong inalog niya ang telepono na para bang ito ang may kasalanan at pagkatapos ay muling pinindot ang doorbell. Ma, sumagot ka. Ninanakawan tayo ng account. Ma, nakakaawa. Sumisigaw siya nang ninanakawan tayo. Gayong ang tanging nangyayari ay natapos na ang kanilang allowance. Hindi nila maintindihan na ang pera ay hindi kailanman naging kanila. Sila ay mga authorized user, hindi mga may-ari. At ang mga pahintulot ay maaaring bawiin. Sa di kalayuan, nakita kong papalapit ang simpleng kotse ni Mang Manuel. Pumarada ito ilang metro sa likod ng SUV ni Angela. Nakita kong bumaba siya. Suot ang kanyang kulay abong uniforme, laging malinis, naglalakad ng may kapayapaan ng isang taong alam ang kanyang trabaho. Hindi siya pinansin ni na Isabel at Angela noong una, masyadong abala sa kanilang pagwawala. Lumapit si Mang Manuel sa SUV. Si Angela, nang makita siya, ay tila guminhawa. Marahil inakala niyang pinapunta ko siya para tulungan sila, para buksan ang gate o dalhan sila ng malamig na tubig. Nakita kong ngumiti siya, isang mahina at nagmamakaawang ngiti. Manuel! Ay, salamat sa Diyos, narinig kong sigaw ni Angela mula sa labas ng pader. Ayaw buksan ni Lola, baka may nangyari sa kanya. Tulungan mo kaming pumasok. Magalang na tinanggal ni Mang Manuel ang kanyang sombrero, ngunit hindi siya pumunta sa pinto ng aking bahay. Magandang hapon, Senyorita Angela. Senyora Isabel, ang kanyang malalim na boses ay umabot hanggang sa aking bintana. Maayos po si Doña Corazon. Pinapunta niya ako para kunin ang sasakyan. Ano? Lumapit si Isabel, hindi makapaniwala. Anong kunin ang sasakyan? Manuel, buksan mo ang gate. Tigilan mo na, yang kalokohan mo. Kailangan naming pumasok para makita si Mama. Paumanhin po, Senyora Isabel. Mayroon po akong mahigpit na utos. Ang sasakyan ay pag-aari ng kumpanya at kailangan itong ibalik agad para sa inventaryo. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Angela. Ibalik? Kotse ko to, regalo sa akin ni Lola. Nakapangalan po sa kumpanya, senyorita, at dala ko po ang master key. Si Mang Manuel, na may isang kahusayan na nagbigay sa akin ng pagmamalaki, ay binuksan ang pinto ng driver ng SUV, sumakay at pinaandar ang makina. Sinubukan ni Angela na hawakan ang pinto, sumisigaw. Ngunit pinigilan siya ni Isabel, tinitingnan siya na may isang ekspresyon ng purong takot. Sa sandaling iyon, sa eksaktong segundong iyon, nakita ko ang pagbabago sa tingin ng aking anak. Huminto siya sa pagtingin kay Manuel, huminto sa pagtingin sa telepono. Itinaas niya ang kanyang tingin sa bahay, sa bintana kung saan ako nakatago. Wala nang pagkalito sa kanyang mga mata, mayroon ng pag-unawa at takot. Napagtanto niyang hindi ito isang pagkakamali. Napagtanto niyang ang matanda ang kumokontrol sa lahat. Tumunog muli ang intercom sa sala. Ngayon, hindi na ito desperado at palpak na pagpindot. Ito'y isang mahaba, tuloy-tuloy, at mapilit na pagpindot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aparato na nakasabit sa pader ng pasilyo. Itinaas ko ang handset, ngunit wala akong sinabi. Nakinig lang ako sa kanyang naghahabol na hininga sa kabilang linya. Ma, sabi ni Isabel, nanginginig ang kanyang boses. Ngunit sinusubukan niyang magtunog na may awtoridad, bagamat nababasag ito ng takot. Ma, alam kong nandyan ka. Alam kong pinapanood mo kami. Kinuha ni Manuel ang SUV ni Angela. Anong nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mga lumang muebles at sariwang bulaklak sa aking bahay ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi, Isabel, sagot ko. Ang aking boses ay malinaw. Matatag, walang panginginig ng katandaan, kundi may bigat ng karanasan. Hindi ako baliw. Malinaw ang isip ko, mas malinaw pa kaysa sa nakaraang 20 taon. Malinaw, sigaw niya. Nawawalan ng kontrol. Pinahiya mo kami sa bangko. Tumalbog ang tseke. Hindi gumagana ang mga card, at ngayon kinukuha mo ang kotse. Alam mo ba ang stress na idinudulot mo kay Angela? Buntis siya, por Diyos. Buntis din si Angela kahapon noong nakita niya akong nakatayo sa bangketa na may hawak na kahon at hindi man lang nagkaroon ng desensya. Naipagtanggol ako, sagot ko,
matalas na parang gunting ng mananahi. Kahapon, wala kayong pakialam sa stress ko o sa kahihiyan ko. Kahapon, ako ay isang Antigona, sumisira sa inyong aesthetic. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ang naririnig lang ay ang hikbi ni Angela sa likuran. Ma, iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Stress kami sa party. Alam mo naman ang mga ganoong event. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to dahil lang sa isang maliit na bagay. Pamilya mo kami. Ang pamilya ay nirerespeto. Isabel, ang pamilya ay hindi nagtatago o itinatanggi. Nilinaw ninyong gusto ninyo ng isang kapaligiran ng mga bata at modernong tao. Kung gayon, ibinibigay ko sa inyo ang inyong hiling. Maging bata kayo, maging moderno, at maging malaya, pero wala kaming pera, ma. Sigaw niya. Hindi na sinusubukang magkunwari. Walang laman ang account. Kung gayon, panahon na para gamitin ninyo ang lahat ng modernong enerhiya na iyan para magtrabaho. Sa edad ni Angela, nag-aalaga na ako ng isang buong bahay. May kalusugan kayo, may kabataan, at maraming kaibigang influencer. Humingi kayo ng tulong sa kanila. Ma, buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Kinampag niya muli ang metal. Hindi, Isabel. Nag-usap na tayo kahapon. Kayo ang nagsalita, ako ang nakinig. Ngayon, ako ang kikilos. At kayo ang makakaramdam. Huwag kang maglakas loob na ibaba ang tawag. Kung iiwan mo kami dito sa labas, isinusumpa ko. Isinusumpa mo ang... Ano? Pinutol ko siya. At naramdaman ko ang isang malamig na ngiti na gumuhit sa aking mga labi. Hindi mo ako kakausapin? Pagbabawalan mo akong makita ang aking apo? Sa tuhod? Ginawa nyo na yan. Ginamit nyo na ang lahat ng inyong pananakot. Wala na kayong panakot sa akin dahil ipinakita nyo na sa akin na para sa inyo, wala akong halaga kundi ang aking pirma sa isang tseke. Ma, pakiusap. Nagbago ang kanyang boses. Bumaba ito sa isang tono ng pagmamakaawa, yung ginagamit niya noong bata pa siya at nakabasag ng florera. Wala kaming masakyan. Kinuha ni Manuel ang kotse. Naglalakad kami. Mainit. Tumingin ako sa bintana. Totoo nga, ang sikat ng araw sa hapon ay matindi sa aspalto. Ngunit naalala ko ang lamig na naramdaman ko kahapon sa aking puso nang talikuran nila ako sa harap ng 50 estranghero. Ang sakayan ng jeep ay 2 kanto lang mula diyan. O pwede kayong mag-taxi kung mayroon sa mga kaibigan ninyo ang mag-aabot para sa pamasahe. Isa kang mangkukulam! Sigaw ni Angela mula sa likuran. Ang kanyang matinis na boses ay puno ng galit na parang bata. Sana mabulok kang mag-isa sa malaking bahay mo. Mas gugustuhin kong mag-isa sa aking malaking bahay kaysa masamang kasama ng mga linta, sabi ko na may nakamamatay na kalmado. Dahan-dahan kong ibinaba ang handset. Ang click ay umalingaw-ngaw na parang isang tuldok. Bumalik ako sa bintana. Nakita ko silang nakatayo roon, hindi makapaniwala sa katahimikan ng intercom. Sinipa ni Angela ang gate, siguradong nasaktan ang kanyang paa sa kanyang mamahaling sandalyas. Niyakap siya ni Isabel, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para suportahan ang isa't isa sa pagguho ng kanilang mundo ng kristal. Muli nilang kinuha ang kanilang mga telepono, malamang para tumawag ng taxi o para tawagan ang ibang taong maiiyakan. Ngunit may nagbago sa kanilang tindig. Hindi na sila ang mga may-ari ng mundo na tumingin sa akin nang may pagmamataas kahapon. Ngayon, ang kanilang mga balikat ay nakabagsak, ang kanilang mga kilos ay nerbiyos. Natikman nila sa unang pagkakataon sa kanilang buhay ang mapait na lasa ng katotohanan na walang filter. Ngunit ito ay simula pa lamang. Habang pinapanood ko silang papalayo, naglalakad ng paika-ika sa bangketa na may mga takong na umietso sa mainit na semento, alam kong darating pa ang huling dagok. Malamang na ipadala na ni Roberto ang pinakamahalagang email, yung hindi tungkol sa mga kotse o card, kundi tungkol sa mga bubong at pader. Naglakad ako patungo sa kusina para magtimpla ng kape. Naramdaman kong magaan ako, parang bago. Ang kalungkutan na dati kong kinatatakutan ay ngayon ay may lasa ng kalayaan. At ang kalayaan sa aking edad ay ang pinakamahalagang yaman na mayroon, bukas ay isa na namang araw.
At bukas maiintindihan nilang ang bahay kung saan sila natutulog ay may mga pader na kasing rupok ng kanilang pasasalamat. Ang gabi ay bumagsak sa aking bahay na parang isang mabigat at tahimik na kumot, malayong malayo sa ingay ng isipan na siguradong naghahari sa apartment ng aking anak. Naghanda ako ng isang tasa ng tsaang mansanilya. Sinusubukang pakalmahin ang aking mga nerbiyos na, kahit ayaw kong aminin, ay nananatiling tensyonado na parang mga kwerdas ng biolin. Ang orasan sa pader, ang lumang pendulo na binili ng aking asawa sa aming unang anibersaryo, ay nagmamarka ng 9:00 ng gabi. Ang ritmikong tiktak, nito ang tanging tunog na sumasabay sa aking mga iniisip. Tinawagan ako ni Roberto 1 oras na ang nakalipas. Ang kanyang ulat ay direkta, tumpak. Ngunit napansin ko ang bahid ng awa sa kanyang boses na karaniwang naririnig sa mga tao kapag nakikita nilang may bumabagsak mula sa mataas. Natanggap na po nila ang electronic notification, Doña Corazon, sabi niya. At ang janitor ng building ay may hawak na ng pisikal na sulat para ibigay bukas ng umaga. Naabisuhan na rin sila na ang mga serbisyo ng kuryente, tubig, at internet na nakadebit sa inyong personal na account ay puputulin sa loob ng 48 na oras. Ipinikit ko ang aking mga mata nang maalala ito, 48 na oras. Iyon ang oras na natitira sa kanilang sibilisadong buhay bago tuluyang sumabog ang kanilang bula ng kaginhawaan. Naiisip ko ang eksena sa penthouse. Si Isabel na naglalakad pabalik-balik sa mga Persian carpet na ako ang nagbayad. Si Angela na umiiyak sa Italian sofa na ako ang nag-angkat. Pareho silang napapaligiran ng luho, ngunit nararamdamang mas mahirap pa kaysa dati. Biglang, nabasag ang katahimikan. Ang aking cellphone na iniwan ko sa gitnang mesa ay umilaw. Hindi ito isang tawag. Ito ay isang voice message notification mula sa WhatsApp. At isa pa, at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang screen ng mga mensahe. Maingat akong lumapit na para bang maaaring mangagat ang aparato. Nakita ko ang pangalan ni Isabel, ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang pagpupumilit, kundi ang tono ng text na lumalabas sa screen. Ma, por Diyos, seryoso ba to? Sumagot ka. At pagkatapos ay isang litrato. Binuksan ko ang imahe. Nanlamig ang aking mga kamay. Ito ay isang litrato ng kahon. Binuksan na nila ito. Doon, sa ibabaw ng salamin na mesa sa dining room ni Isabel, nakalatag ang laman ng aking tinanggihang regalo. Ang kumot na hinabi ng kamay ay nakabilog sa isang tabi, hinahamak tulad ng inaasahan ko. Ngunit sa gitna ng imahe, nakalatag na parang mga tropeyo ng digmaan, ay ang tseke at ang leather na folder na may mga dokumento ng bahay sa alabang. Automatikong pumasok ang susunod na voice message ni Isabel. Nag-atubili ako ng 1 segundo, ngunit pinindot ko ang play. Ang kanyang boses ay pumuno sa aking sala, ngunit hindi ito ang boses ng takot na babae na kumakalampag sa aking gate kanina. Ito ay isang boses na hysterical, matinis, isang nakakadiring halo ng tuwa at paninisi. Ma, kabubukas lang namin ang kahon. Naririnig si Angela na sumisigaw sa likuran ng isang bagay na hindi maintindihan. Ma, 5 milyon piso. At ang bahay sa alabang. Diyos ko ma, bakit hindi mo sinabi na dala mo to kahapon? Akala namin lampin lang o kung anong binurdang kalokohan. Naramdaman ko ang biglaang pagduduwal na umaakyat sa aking lalamunan. Walang salamat, walang patawad sa pagtrato sa'yo na parang basura. Ang tanging reaksyon nila sa aking kabutihang loob ay ang sisihin ako dahil hindi ko sila binalaan na ang lumang pakete ay puno ng ginto. Para sa kanila, ang pagkakamali ko ay hindi ang pagpunta sa party, kundi ang hindi pagpunta na may nakadikit na pera sa noo. Ang susunod na audio ay mula kay Angela. Iba ang kanyang tono, malambing, ang manipulatibong tono na ginagamit niya kapag gusto niya ang pinakabagong modelo ng telepono. Lola! Ay Lola! Ang ganda ng regalo. Grabe! Na-shock kami. Uy! Sorry pala sa nangyari kahapon. Yung hormones ko sa pagbubuntis, nababaliw ako. Naiintindihan mo naman. Diba? Alam mo namang mahal na mahal kita. Uy, sinubukan kong i-deposit yung cheque sa app ngayon lang. Pero operation rejected ang lumalabas.
Siguro kasi malaking halaga at gabi na, di ba? Bukas ng umaga pupunta ako sa bangko. Mahal ka namin. Ikaw ang the best. Binitiwan ko ang telepono sa sofa na para bang nag-aapoy ito. Mahal ka namin. Ang dali-dali nilang mahalin ako kapag iniisip nilang kalulutas ko lang ng kanilang buhay sa 5 milyong piso at isang bagong bahay. Ang kanilang pag-ibig ay may presyo at tila kababayad ko lang nito nang hindi sinasadya. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana na nakatanaw sa madilim na hardin. Ang kabilugan ng buwan ay nagbibigay liwanag sa aking mga bagong putol na rosas. Akala nila nanalo na sila. Akala nila ang tseke ang kanilang tiket pabalik sa kapayapaan, na ang bahay sa alabang ang kanilang bagong laruan. Wala silang naiintindihan. Hindi nila naiintindihan na ang regalong iyon ay ang multo ng isang buhay na hindi na umiiral. Nagsimulang tumunog muli ang telepono, isang video call. Gusto nilang makita ang aking mukha. Gusto nilang magdiwang kasama ko. Gusto nilang tiyakin na bukas pa rin ang gripo. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali. Hindi ko maaaring hayaan silang matulog na may maling pag-asa na mayaman pa rin sila. Mas magiging masakit ang pagbagsak kung hahayaan ko silang lumipad ng kaunti pa. Ngunit hindi ko nais na maging malupit para sa kasiyahan. Nais kong maging makatarungan dahil sa pangangailangan. Tinanggap ko ang tawag. Napuno ang screen ng kanilang mga mukha. Nasa sala sila ni Isabel na may madilim at chic na ilaw na gustong-gusto nila. Mukha silang gusot, na may kumalat na makeup dahil sa init at stress ng hapon, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa lagnat ng ginto. "Ma!" sigaw ni Isabel. Inilalapit ang kanyang mukha sa kamera. "Sa wakas, sumagot ka na. Tinakot mo kami sa ginawa mo sa kotse at sa mga card. Pero, heto, nakita na namin ang regalo. Grabe, sobra-sobra to. Ma, totoo, ito talaga ang kailangan namin. Para sa baby." Putol ni Angela. Nakangiti at hinihimas ang kanyang tiyan. Ginagamit muli ang aking apo sa tuhod bilang panangga. Tumingin na kami ng mga muebles para sa bagong bahay. Ang ganda ng alabang, Lola. Tinitigan ko sila ng tahimik sa maliit na screen. Ang aking mukha na naiilawan lamang ng ilaw sa pagbabasa ay siguradong mukhang seryoso, halos parang multo. Hindi ako ngumiti. "Nagustuhan niyo ba ang kumot?" Tanong ko nang malumanay. Kumindat sila. Nalilito sa tanong. Tumingin si Isabel sa mesa, kung saan ang aking hinabi ay nakatapon na parang basura. "Ah, oo, oo. Ang ganda, ma. Very vintage," mabilis na sabi ni Isabel. "Pero ma, yung tungkol sa tseke." Sinubukan ni Angela na i-deposit. 3 buwan kong hinabi ang kumot na, "Yan." Pinutol ko siya, ang boses ko'y lumalakas. 3 buwan na iniisip ang aking apo sa tuhod. Sa bawat tusok, may isang basbas. Iyon ang regalo, Isabel. Iyon ang pagmamahal. "Oo ma, naiintindihan namin ang sentimental value at lahat ng yan," sabi ni Isabel nang walang pasensya, ikinakaway ang kamay na parang nagtataboy ng langaw. "Pero pag-usapan natin ang mahalaga, ang bangko. Bakit tumalbog ang tseke? Kailangan mong tawagan sila bukas ng umaga para i-unblock. May mga utang kami, ma. At ngayon, wala pang kotse." Tumawa ako ng tuyo, maikli, walang saya. "Wala akong tatawagan kahit sino, Isabel." Ang katahimikan sa kabilang linya ay agaran. Ang ngiti ni Angela ay nanigas. "Ano?" tanong ng aking apo. "Ang tseke na yan ay may petsa ng kahapon," sabi ko. Itinuturo ng hindi nakikita ang kamera. "Kahapon, noong papunta ako sa party na puno ng ilusyon. Kahapon, noong naniniwala pa akong may pamilya ako. Kahapon, bago nyo sabihin sa mukha ko na ako'y isang matandang nakakasagabal at sumisira sa aesthetic. Ma, huwag ka nang magdrama." Sinubukang sabihin ni Isabel, ngunit nanginginig ang kanyang boses. "Ang perang iyon ay para ipagdiwang ang pagdating ng isang bagong buhay. Ngunit tinuruan niyo ako na sa inyong modernong mundo, walang lugar para sa mga matatanda at hulaan niyo. Ang pera ko ay kasing tanda ko. Ginawa ko ito 40 taon na ang nakalipas, bawat sentimo. Kung hindi ako welcome sa inyong party,
Ang pera ko rin ay hindi welcome sa inyong mga bulsa. Namutla si Isabel. Kinuha ang tseke sa kanyang kamay at tiningnan ito na para bang bigla itong naging abo. Pero narito ang tseke. Nakapirma. Legal to. Legal ito hanggang sa nagbigay ako ng stop payment order kaninang 8:05 ng umaga. Sagot ko na may nakamamatay na kalmado. Basang papel na lang yan, anak. Hindi man lang nito katumbas ang halaga ng papel na pinag-imprentahan. Pwede niyong i-frame kung gusto niyo bilang alaala ng nawala sa inyo dahil sa inyong kayabangan. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Angela. Ang mga luha ay bumubulwak sa kanyang mga mata. Ngayon ay mga luha ng purong takot. Umasa na kami diyan. Kailangan kong bayaran ang panganganak. Ang kuna, may 9 na buwan ka para mag-ipon, iha. O pwede mong ibenta ang ilan sa mga designer bag na binili mo noong nakaraang buwan. Sabi nila, maganda ang resale value niyan. At ang bahay, sabat ni Isabel, kumakapit sa leather na folder na parang isang salbabida. Narito ang mga papel ng bahay. Sabi dito, donation. Hindi mo pwedeng kanselahin to basta-basta. Umupo ako ng maayos sa aking silya. Pinag-cruise ang aking mga kamay sa aking kandungan. Naramdaman ko ang isang ganap na kalinawan ng isip. Basahin mo ang huling clause. Isabel, yung nasa huling pahina, bago ang pirma ng notaryo. Nagmamadaling binuklat ni Isabel ang mga pahina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, kaya't halos mapunit ang papel. Sumilip si Angela sa kanyang balikat. Ang kasalukuyang donasyon ay napapailalim sa pagpapatibay ng pirma sa harap ng notaryo publiko ng nagbibigay. Binasa ni Isabel sa mahinang boses, at ang kanyang boses ay unti-unting humina hanggang sa maging isang bulong. Kung wala ito, ang kasalukuyang dokumento ay walang legal na bisa para sa paglipat ng pagmamay-ari. Itinaas ko ang aking tingin sa kamera, tinitingnan sila ng direkta sa mga pixelated na mata. Hindi ko pinirmahan ang pagpapatibay, Isabel. Gagawin ko sana yon sa Lunes, pagkatapos ng party. Gusto kong makita ang masayang mukha ni Angela, ngunit ang nakita ko ay ang kanyang likod, habang itinataboy mo ako. Kaya ang bahay na iyon ay sa akin pa rin. At hindi kayo titira doon. Isa kang halimaw! Sigaw ni Isabel. Inihagis ang mga papel sa mesa ng may galit. Nasisiyahan ka ba rito? Na makita ang sarili mong anak at apo sa kahirapan? Hindi ako nasisiyahan, Isabel. Dinudurog nito ang puso ko. At totoo iyon. Naramdaman ko ang isang masakit na kirot sa aking dibdib. Ngunit mas dinurog ang puso ko nang mapagtanto kong nagpalaki ako ng 2 babaeng hindi marunong makiramdam. Hindi ako ang mahal nyo. Ang pitaka ko ang mahal nyo. At nagsara na ang pitaka. Gugutumin mo kami, iyak ni Angela. Wala kaming kahit ano. May kalusugan kayo, may kabataan, at mayroon kayong magandang apartment kung saan kayo nakatayo. Huminto ako ng may drama, hinahayaan ang katahimikan na magkaroon ng bigat. Ay, teka, tungkol diyan. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ano? Anong meron sa apartment? Ma, bahay ko yon. 10 taon na akong nakatira diyan. Oo, 10 taong nakatira ng libre sa isang ari-arian na nakapangalan sa akin. Bukas, Isabel, makakatanggap ka ng sulat mula kay Roberto. Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang lugar. Hindi. Ang sigaw ni Isabel ay mula sa bituka. Nakakadurog ng puso. Hindi mo kami pwedeng itaboy sa kalye. Iligal yan. May mga karapatan ako. May karapatan kang maghanap ng trabaho at magbayad ng upa tulad ng ginagawa ng lahat. Sagot ko, walang awa. Ibebenta ko ang apartment. Ang pera mula sa pagbebenta ay mapupunta sa isang foundation na nag-aalaga ng mga abandonadong matatanda. Mga matatanda, alam mo na, mga taong nagpapahalaga sa isang bubong at isang mainit na plato ng pagkain. Bumagsak si Angela sa sofa, humahagulgol ng hindi mapigilan. Tiningnan ni Isabel ang kamera na may halo ng puot at takot na hindi ko pa nakita sa kanyang mukha. Para siyang isang hayop na nasukol. Magsisisi ka rito, Corazon, bulong ng aking anak. Tinatawag ako sa aking pangalan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mag-iisa ka, walang mag-aalaga sa'yo kapag lalo ka pang tumanda. Mamamatay kang mag-isa sa malaking bahay na yan at walang makakaalam hanggang sa mangamoy ka na. Ang kanyang mga salita ay purong lason,
Idinisenyo para saktan kung saan pinakamasakit. 2 araw na ang nakalipas, ang mga salitang iyon ay wawasak sa akin. Ngunit ngayon, tumalbog lamang ito sa aking bagong baluti. Mas gugustuhin kong mamatay mag-isa ng may dignidad kaysa mabuhay na napapaligiran ng mga hipokritong naghihintay sa aking kamatayan para paghatian ang aking mga ari-arian, sabi ko sa matatag na boses. At tungkol sa pag-aalaga sa akin, huwag kang mag-alala. Sa matitipid ko sa inyong mga luho, kaya kong bayaran ang pinakamahuhusay na nurse sa bansa. Aalagaan nila ako para sa isang suweldo. Oo, pero kahit papaano, magiging tapat sila tungkol dito. Lumapit ako para ibaba ang tawag. Magandang gabi, mga anak. Sana makatulog kayo ng maayos. Bukas ay magiging isang abalang araw para sa inyo. Marami kayong kahon na kailangang iempake. Ma, teka, wag mong ibaba. Pwede tayong mag-usap. Desperadong sigaw ni Isabel. Pinindot ko ang pulang buton. Naging itim ang screen. Tumigil ang kanilang mga sigaw. Nanatili akong nakatingin sa madilim na telepono sa aking kamay. Naramdaman ko ang isang bahagyang panginginig sa aking mga daliri, ang pag-alis ng adrenalin sa aking katawan, wala nang atrasan. Sinunog ko na ang mga tulay. Hindi na ako ang lolang tagapagbigay, ang walang hanggang ina. Ako na lang si Corazon. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang pangalan na iyon ay hindi tunog kalungkutan, kundi lakas. Tumayo ako at pumunta sa kusina para iwan ang aking tasa. Habang hinuhugasan ko ang porselana sa ilalim ng maligamgam na tubig, naisip ko ang kabalintunaan ng buhay. Gusto nila ng isang eksklusibong party, walang matatandang sumisira sa imahe. Kung gayon, magkakaroon sila ng pinaka-eksklusibong buhay sa lahat. Isang buhay kung saan kailangan nilang kitain ang bawat sentimo ng walang matanda na sasagip sa kanila. Pinatay ko ang mga ilaw sa ibaba. Dahan-dahang umakyat sa hagdanan. Nararamdaman ang bigat ng aking mga taon, ngunit pati na rin ang gaan ng aking konsensya. Pagdaan ko sa harap ng salamin sa pasilyo, huminto ako. Tiningnan ko ang aking sarili. Nakita ko ang isang matandang babae. Oo, ngunit hindi na ako nakakita ng isang biktima. Nakita ko ang may-ari ng kanyang tadhana. Pumasok ako sa kama, sa pagitan ng mga malinis na kumot. Sa labas, umiihip ang hangin. Ginagalaw ang mga sanga ng mga puno. Naiisip ko sina Isabel at Angela sa kanilang penthouse, napapaligiran ng mga luho na hindi na kanila. Tinitingnan ang tseke na 5 milyon, na ngayon ay mas mababa pa ang halaga sa isang monopoly money. Binuksan nila ang kahon ni Pandora na iniisip na makakahanap sila ng isang kayamanan at ang natagpuan nila ay ang kanilang sariling katotohanan. At ang katotohanan, kapag nabuhay ka sa kasinungalingan ng napakatagal, ay ang pinakamapait na gamot na lulunukin. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako agad, idinuduyan ng katiyakan na bukas, sa wakas, ang araw ay sisikat para lamang sa akin. Minsan, para matutong maglakad ang isang tao, kailangan mong alisin ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. 6 na buwan na ang lumipas mula noong hapong iyon nang maging itim ang telepono at kasama nito ang pantasyang buhay ng aking anak at apo. Ngayon, ang araw ay pumapasok sa bintana ng aking kusina na may ibang init, mas malinis, walang mga anino ng obligasyon at emosyonal na pananakot. Nagsalin ako ng isang tasa ng bagong timplang kape. Ninanamnam ko ang matapang na amoy na pumupuno sa silid at pinagmamasdan ng aking hardin. Ang mga rosas na pinutol ko noong araw ng galit ay namulaklak ng may kamangha-manghang lakas, pula at buhay na nagpapatunay na minsan ay kailangang putulin ang sobra para muling sumibol ang buhay. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan na sumasakal sa akin noon. Ngayon, ito'y isang katahimikan ng kapayapaan, ng kaayusan. Sa mesa ng kainan, wala nang mga bill ng credit card ng iba o mga paalala ng bayarin sa matrikula. Sa halip, may mga polyeto ng mga paglalakbay at mga plano ng bagong wing ng tahanan ng Santa Ana, ang bahay ampunan para sa mga matatanda na napagdesisyunan kong ampunin. Ang pagbebenta ng penthouse ni Isabel ay natapos 2 buwan na ang nakalipas. Mabilis ito. Maganda ang lokasyon.
At pagkatapos na asikasuhin ni Roberto ang legal na pagpapaalis. Isang masakit na proseso kung saan may mga sigaw, iyak, at kahit mga banta na tatawagan ang media na hindi naman natuloy ang lugar ay naiwang walang laman. Naaalala kong pumasok ako sa huling pagkakataon bago ito ibigay sa mga bagong may-ari. Ang mga pader ay may mga marka, ang mga sahig ay marumi. Halata ang kapabayaan ng mga taong naniniwalang ang mga bagay ay napapalitan ng kusa. Sa pagsasara ng pinto na iyon sa huling pagkakataon, naramdaman kong natanggal ang isang sako ng bato sa aking likod. Ang aking buhay ay nagbago ng husto. Hindi dahil sa mga bagong bagay na ginawa ko, kundi dahil nabawi ko ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Bumalik ako sa pagpunta sa palengke tuwing linggo. Naglalakad ako ng dahan-dahan. Binabati ko ang mga nagtitinda ng prutas. Pinipili ko ang aking mga gulay ng walang pagmamadali. Nakikita ako ng mga tao at ngumingiti. Hindi na ako ang matandang babae na nakakasagabal sa mga sosyal na party. Ako si Doña Corazon, ang ginang na naglalakad ng taas noo at laging may mabait na salita. Kahapon ng hapon, tumunog ang doorbell. Hindi ito ang desperadong pagpindot tulad noon. Ito'y isang mahiyain, halos nag-aatubiling pagpindot. Alam ko kung sino sila. Nag-abiso si Roberto na susubukan nilang dumalaw. Binuksan ko ang pinto. Naroon sila. Iba ang hitsura ni Isabel. Pumayat siya, at hindi dahil sa isang uso na dieta. Ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay mas malalim, at wala siyang profesional na makeup. Nakasuot siya ng simpleng pantalon at isang blusa na nakilala kong mula sa isang murang department store. Katabi niya si Angela, na may malalalim na eye bags, bitbit ang isang sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Hindi ito ang aking hinabing kumot. Siguradong itinapon nila iyon o nawala sa kanilang nagmamadaling paglipat. "Hello, Ma," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay wala ng kayabangan tulad ng dati. "Pagod ito, paos." "Hello, Lola," bulong ni Angela, nakayuko. Tumabi ako para padaanin sila. Walang mainit na yakap o sigaw ng tuwa. Pumasok sila sa sala na parang mga bisita sa isang dayuhang bahay na may magalang na takot na dala ng pangangailangan. Umupo sila sa dulo ng sofa, hindi nagpapahinga ng komportable tulad ng dati. "Pumunta kami para makilala mo si Leo," sabi ni Angela, bahagyang inalis ang takip sa sanggol. Lumapit ako. Ang aking apo sa tuhod ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong idinulot ng kanyang pagdating sa aming pamilya. Maganda siya, na may malambot na balat at amoy gatas at pulbos na nagpabago sa aking kalooban. Naramdaman ko ang pagnanais na umiyak. Nakunin ang aking tsekera na sabihing, "Halikayo, bumalik kayo sa bahay. Ako na ang bahala sa lahat." Ito ang likas na ugali ng isang ina. Ang mapagpala at sumpang likas na ugali na nag-uudyok sa ating iwasan ang sakit para sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ko ang mga kamay ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay maikli, walang kulay, at may isang maliit na band-aid sa kanyang hintuturo. "Nagtatrabaho na ako, Ma," sabi niya, napansin ang aking tingin, "sa isang tindahan ng damit sa mall. Ako ang floor manager." Nakakapagod palang tumayo buong araw. Hindi ko alam kung paano mo nakayanan sa pabrika. Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikang ginto ang halaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 50 taon, naintindihan ng aking anak kung ano ang ibig sabihin ng sakit ng paa sa pagtatapos ng araw. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang ang pera ay hindi tumutubo sa mga ATM kundi mula sa pawis ng noo. Nakayanan ko dahil mayroon akong dahilan. "Isabel," sagot ko ng malumanay, "walang kabalintunaan. Ayokong magutom kayo." Tumango siya, lumulunok. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay mga totoong luha, yung mga naglilinis. Nakatira kami sa isang maliit na apartment sa San Andres. Patuloy ni Angela, walang elevator, at nasa 3 palapag. Mahirap umakyat dala ang stroller ng baby. Tumingin sila sa akin. Inaasahan nilang sa sandaling iyon ay sasabihin kong, "Heto ang mga susi ng bahay sa Alabang." Nakita ko ang pag-asa na kumikinang sa kanilang mga mata
Ang lumang dinamika ay nais na muling mabuhay. Tumayo ako, pumunta sa kusina, at bumalik na may isang bandehado ng biskwit at kape. Ang ehersisyo ay mabuti sa kalusugan, iha, sabi ko ng mahinahon habang nagsasalin ng kape. At ang San Andres ay isang disenteng lugar. Doon kami tumira ng lolo mo noong mga unang taon. May mga masasarap na panaderya malapit doon. Ang pag-asa sa kanilang mga mata ay namatay. Napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Naintindihan nila ang mensahe. Walang pagsagip, walang mahiwagang tseke. Ma, kinuha ni Isabel ang tasa at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Yung sa baby shower. Alam kong matagal na, pero mga tanga kami, mga totoong tanga. Oo nga, sang-ayon ko. Humihigop ng aking kape, pero dahil doon, may trabaho ka na ngayon, Isabel. At ikaw, Angela, pinalalaki mo ang iyong anak ng mag-isa, walang yaya, natututong maging isang tunay na ina. Napakabigat, Lola, ungol ni Angela. Hindi ako halos nakakatulog. Laging umiiyak si Leo. At ang pera ay sapat lang para sa lampin at upa. Ibinenta ko ang aking mga bag, halos lahat ng aking mga damit na may tatak, at nakaligtas ka. Sabi ko, tinitingnan siya ng diretsyo. Tingnan mo. Narito ka, nakabihis, nakakain, hawak mo ang iyong anak. Hindi ka namatay dahil wala kang Louis Vuitton na bag. Sa katunayan, sa tingin ko, mas mukha kang malakas ngayon. Tinitigan ako ni Angela ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Nag-mature siya sa sapilitan, sa mga suntok ng katotohanan, ngunit mas nag-mature siya sa 6 na buwan kaysa sa 22 taon ng madaling buhay. Hiniling kong kargahin si Leo. Kinuha ko siya sa aking mga braso, at ang maliit na bata ay nagmulat ng kanyang mga mata. Madilim ang mga ito, tulad ng sa akin. Nginitian ko siya at gumawa siya ng isang nakakatawang ngiwi. Maligayang pagdating sa mundo, Leonardo, bulong ko. Swerte ka, ang iyong ina at lola ay natututong maging mga disenteng tao. Iyan ay mas magandang pamana kaysa sa anumang bahay. Bago sila umalis, huminto si Isabel sa pinto. Ma, pwede ba? Pwede ba kaming dumalaw sa susunod na linggo? Para kumain lang. Ako ang magdadala ng dessert. Natuto akong gumawa ng leche flan. Well, sinusubukan ko. Napangiti ako. Hindi siya humihingi ng pera, hindi humihingi ng kotse. Inaalok niya ako ng isang leche flan na gawa ng kanyang mga kamay. Oo naman, hihintayin ko kayo dito. Pero agahan nyo, dahil 6:00 ay may klase ako ng ballroom dancing at ayokong mahuli. Umalis silang naglalakad patungo sa sakayan ng bus. Pinanood ko sila mula sa bintana. Naglalakad silang dahan-dahan, bitbit ang diaper bag at ang sanggol. Hindi na sila mukhang mga modelo ng magasin. Mukha na silang mga totoong babae. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagmamalaki para sa kanila. Hindi ang mayabang na pagmamalaki ng, tingnan mo kung gaano kaganda ang aking mga anak, kundi ang malalim na pagmamalaki sa pagkakita sa kanila na lumalaban. Nag-ayos ako para umalis. Mahalaga ang araw na ito. Susunduin ako ni Attorney Morales para dalhin ako sa inaugurasyon ng bagong physical therapy room sa bahay ampunan. Pagdating namin sa tahanan ng Santa Ana, sinalubong nila ako ng palakpakan. Hindi ito mga pilit na palakpakan. Sila ay mga matatanda sa wheelchair, mga ginang na may mga walker, mga nurse na may dedikasyon. Lahat ay nakangiti. Doña Corazon, sigaw ni Aling Carmen, isang 80 taong gulang na dating guro sa baryo na inabandona ng kanyang mga pamangkin. Tingnan nyo, dumating na ang mga bagong kagamitan. Hinawakan ni Carmen ang aking kamay gamit ang kanyang mga bukol-bukol at maiinit na daliri. Salamat sa inyo. Hindi na gaanong masakit ang aming likod sa mga therapy. Pagpalain kayo ng Diyos, Corazon. Isa kayong anghel. Tiningnan ko ang plaka sa pader. Silid ng terapiya, handog ni Corazon Ramirez. Ang perang iyon, ang milyon-milyong iyon na hinamak ni na Isabel at Angela dahil hindi ito nakabalot sa modernong paraan ay narito na ngayon, naging mga support bar, mga kutson, pag-asa para sa mga taong pinipilit kalimutan ng lipunan. Umupo ako at nakipag-usap sa kanila. Nag-usap kami tungkol sa mga nakaraang panahon. Oo,
ngunit pati na rin sa hinaharap. Ikinuwento ni Mang Jacinto na natututo siyang magpinta gamit ang watercolor. Tinuruan ako ni Aling Carmen kung paano gumamit ng isang app sa cellphone para makinig sa mga audiobook. Kita mo, Corazon, sabi ni Carmen, tumatawa. Hindi pa huli para matuto ng mga bagong bagay. Sabi nila, hindi na matuturuan ang matandang aso, pero kasinungalingan lang yan ng mga bata para manatili tayong tahimik. Tumawa ako ng malakas. Isang tawang nagmula sa aking tiyan. Naramdaman kong buo ako. Naramdaman kong may silbi ako. Ang aking pera ay hindi bumibili ng pekeng pagmamahal. Lumilikha ito ng tunay na kaginhawaan. At bilang kapalit, nakakatanggap ako ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Tunay na samahan, respeto, at tapat na pasasalamat. Pabalik sa bahay, hiniling ko kay Roberto na lumihis ng kaunti. Gusto kong dumaan sa aking dating tindahan ng tela, yung ibinenta ko ilang taon na ang nakalipas, ngunit nananatili pa rin ang pangalan. Tela Corazon. Medyo kupas na ang karatula, ngunit puno pa rin ang negosyo. Nakita ko sa salamin ang isang batang babae na nag-aasikaso sa isang matandang customer, matiyagang ipinapakita ang mga rolyo ng seda. Nakita ko ang aking sarili, 40 taon na ang nakalipas. Naisip ko ang aking paglalakbay. Nag-book ako ng isang cruise sa Mediterranean para sa susunod na buwan. Mag-isa akong pupunta, ngunit nag-sign up ako para sa mga aktibidad ng grupo. Pupuntahan ko ang Italia, Gresya, Espanya. Kakain ako ng pasta, titingin sa mga lumang guho, sasayaw sa deck ng barko sa ilalim ng mga bituin. Halos himatayin si Isabel nang ikuwento ko ito sa telepono ilang araw na ang nakalipas. Pero ma, sa edad mong yan, mag-isa, paano kung may mangyari sa'yo? Sabi niya na may pag-aalalang kalahating pagmamahal at kalahating takot na mawala ang natitirang mana. Kung may mangyari sa akin, hayaan mong mangyari habang nabubuhay ako, Isabel, sagot ko. Hindi ako uupo at hihintayin ang kamatayan sa silya sa sala. Ako'y 72 tatanggulang. Hindi ako patay. At iyon ang totoo. Noong hapong iyon sa baby shower, nang talikuran nila ako, akala nila inililibing nila ako ng buhay. Akala nila ang kahihiyan ay magtatago sa akin, magpapaliit sa akin, magpapalaho sa akin. Ngunit ginawa nila ang kabaligtaran. Sa pagtataboy sa akin, pinalaya nila ako, pinilit nila akong tumingin sa salamin at makita na hindi lang ako isang ina o isang lola. Ako ay isang babaeng may mga yaman, may talino at may ganang mabuhay. Tinanggal nila ang papel ng tahimik na tagapagbigay at ibinalik sa akin ang papel ng bida sa sarili kong pelikula. Dumating ako sa bahay sa paglubog ng araw. Ang gininto ang liwanag ay bumalot sa mga muebles, sa aking mga libro, sa aking mga alaala. Umupo ako sa aking paboritong silya at kinuha ang aking kwaderno ng mga gastusin, hindi para isulat ang gastos ng iba, kundi para planuhin ang sarili kong mga gusto. Isinulat ko sa unang malinis na pahina, Apong cruise sa Europa. Apong klase. Sa pagpipinta, kinumbinsi ako ni Mang Jacinto. Palitan ang kotse ng mas maliit at sporty. Bakit hindi? Tumunog ang telepono. Isang video call mula kay Angela. Sinagot ko. Lumitaw siya, pinapainom ng bote si Leo. Mukha siyang pagod, na may buhok na nakatali ng basta-basta, ngunit nakangiti siya. Hello Lola, gusto ko lang makita mo si Leo bago matulog. Tingnan mo, naubos niya lahat ng gatas. Ang takaw! Kapareho ng kanyang lolo sa tuhod, sabi ko nang may paglalambing. Uy, Lola! Nag-atubili si Angela ng isang sandali. Salamat pala noong nakaraang araw para sa mga biskwit at, well, para sa hindi pagbibigay sa amin ng pera. Nagulat ako. Bakit ka nagpapasalamat sa hindi ko pagbibigay sa iyo ng pera? Kasi kahapon, kinailangan kong makipagtawaran sa presyo ng stroller na ibinebenta ko online at naramdaman kong kaya ko pala. Naramdaman kong handa na ako. Kung binigyan mo ako ng tseke, mananatili akong parehong walang silbi tulad ng dati. Sa tingin ko, magiging maayos ako. Naramdaman ko ang isang bukol sa aking lalamunan. Sa huli, iyon ang aking tunay na regalo. Hindi ang bahay, hindi ang milyon-milyon,
Ang regalo ay ang dignidad ng pagtayo sa sariling mga paa. Magiging maayos ka, apo. Isa kang Ramirez. Matigas ang ulo natin, pero matatag ang puso. Nagpaalam kami. Muling natahimik ang bahay, ngunit hindi ko na naramdamang mag-isa ako. Tumayo ako at pumunta sa salamin sa pasilyo, ang parehong salamin kung saan tiningnan ko ang aking sarili noong gabing nagbago ang lahat. Ang babaeng tumitingin pabalik sa akin ay wala nang malungkot na mga mata o bagsak na balikat dahil sa bigat ng kawalan ng utang na loob. Mayroon siyang mga kulubot. Oo, mayroon siyang buhok na puti na parang niyebe, ngunit mayroon siyang kislap sa kanyang mga mata na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kabataan sa mundo. Sina Isabel at Angela ay natututong maglakad sa kanilang sariling mga paa na dadapa, bumabagsak at bumabangon. At ako ay natututong lumipad. Napagtanto ko na ang katandaan ay hindi isang silid-hintayan para sa katapusan. Ito ang sandali kung saan, kung mayroon kang sapat na tapang, maaari kang maging kung sino ka talaga nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Sinabi nila sa akin, ayaw namin ng matatanda dito. At tama sila. Hindi ako nabibilang sa kanilang maliit at mababaw na mundo. Ang aking mundo ngayon ay malawak. Ito'y sa akin. At nagsisimula pa lang akong tuklasin ito. Pinatay ko ang ilaw sa pasilyo at umakyat sa hagdanan, humuhuni ng kantang paborito ng aking asawa. Oh, Relo, huwag mong bilangin ang mga oras. Pero hayaan mo silang bilangin. Hayaan mong bilangin ang lahat ng gusto nila. Dahil bawat oras na natitira sa akin, bawat minuto ay magiging akin, ganap na akin. Ang aral ay mahirap, ngunit kailangan. Minsan, ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig na maaari mong gawin para sa isang tao ay ang sabihing, hindi. At ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig na maaari mong gawin para sa iyong sarili ay ang sabihing, oo. Bukas, kailangan kong mag-empake. Naghihintay ang Italia at ang aking mga anak. Well, kailangan nilang maghintay hanggang sa bumalik ako para matikman ang leche flan na iyon. At kung masunog ito, kailangan nilang matutong gawin itong muli. Ganyan ang buhay. At ganyan, sa wakas, ay maayos na. At yan, mga kaibigan, ang aking kwento. Habang pinakikinggan ninyo ito, hindi ko maiwasang isipin, nasaan kaya kayo ngayon? Ano kaya ang inyong ginagawa? Marahil ay nasa loob kayo ng isang maingay na bus pauwi mula sa trabaho o tahimik na nagkakape sa inyong kusina. Ano ang tumatak sa inyong puso't isipan matapos marinig ang aking pinagdaanan? Mayroon bang bahagi ng aking salaysay na sumalamin sa inyong sariling karanasan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung naantig man ang inyong puso sa aking ibinahagi, hihilingin ko sana ang inyong suporta. Pakipindot lang po ng like button at mag-subscribe sa aming channel upang marami pa tayong mapagkwentuhan at mga aral na mapulot ng magkakasama. Maraming salamat sa inyong oras at taos-pusong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento, lagi kayong mag-iingat.